So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Niats Bashat, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 24, 2025, and our topic is all about tatlong panata tungo sa pagkakaisa. So, our concept is all about unity of the body of Christ. So, ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo ay nangangahulugang lahat ng mananampalataya kahit iba-iba ang pinagmulan at ugali ay pinagbubuklod bilang isang katawan sa ilalim ng isang ulo, which is si Jesucristo. So, ang pagkakaisang ito ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo, kundi nagkakaisa tayo sa pag-ibig, pagpapakumbaba, at paglilingkod. So, kapag ang simbahan ay namumuhay sa pagkakaisa, is na ipapakita nito ang tunay na karakter ni Kristo at nagiging mabuting patotoo sa mundo. So, our Bible readings for today is all about Colossians chapter 3 verse 15 ASND version. Hayaan ninyong ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa inyong mga puso sapagkat ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag bilang mga bahagi ng iisang katawan at lagi kayong magpasalamat. So, dadako na po tayo sa ating teachings. Yung first teaching is Christians reflect the community of the Trinity. So, tulad ng Ama, Anak, at Espiritu Santo na nagkakaisa, gayon din dapat ang mga Kristyano sa simbahan. So, ipinapakita natin sa mundo ang pagkakaisa ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahalan at pagtutulungan. So, kapag tayo ay nagkakaisa, is nakikita sa atin ang presensya ng Diyos mismo. Second is Christians promote unity within the body of Christ. So, yung bawat mananampalataya ay tinawag upang maging tagapagtaguyod ng pagkakaisa. So, hindi pagkakabahagi. Sa halip na manghusga, is piliin nating magpatawad at magunawaan. So, ang tunay na simbahan ay lumalago kapag ang bawat isa sa atin ay marunong makinig at magpakumbaba. And last is Christians strive to be peacemakers on a mission. So, tayo ay tinawag ni Kristo upang maging mga tagapagdala ng kapayapaan saan man tayo naroroon. So, ibig sabihin, tayo ang dapat unang gumawa ng hakbang upang ayusin ang alitan. So, kapag tayo ay nagiging peacemaker, ay mas nagiging makapangyarihan ang ating patotoo bilang mga anak ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. Yung tatlong panata is first, commit not to assume the worst about a person. So, pangako natin hindi agad husgahan ng iba batay sa naririnig natin o nakikita lamang natin. So, syempre, piliin nating unawain muna sila at isipin yung mabuti tungkol sa kanila dahil ito yung isang paraan upang mapanatili natin ang kapayapaan at respeto sa relasyon. Second is commit not to tell bad things about a person. So, syempre, ipangako rin natin na hindi natin ipagkakalat ang mga sasamang balita o chismis tungkol sa kanila o sa iba dahil ang salita ay may kapangyarihang mahasira o makapagbuo, kaya piliin nating gamitin ito sa kabutihan. Syempre, sa ganung paraan is nakakatulong tayo sa pagtataguyod ng pagkakaisa. And last is commit to work toward peace and reconciliation. So, pangako nating gagawin ng lahat upang magkaroon ng kapatawaran at pagkakasundo. Kahit mahirap, is piliin nating maging daan ng kapayapaan at hindi ng gulo dahil ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa pusong handang umunawa at magmahal. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part of our discussion, and our discussion talks about what are your strengths and weaknesses among these three commitments. So, yung strength ko ay nasa hindi agad paghusga sa iba dahil natutunan ko pong ibigay o bigyan sila ng benefits ng pagdududa at unawaing mabuti ang kanilang sitwasyon. Syempre, yung kahinaan ko naman is minsan nahihirapan akong gumawa ng unang step sa pagkakasundo. Syempre, lalo na kung ako yung nasasaktan. So, syempre, sa devotion na ito, isatutunan ko na ang tunay na pagkakaisa is hindi lang tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung paano tayo magiging kagaya ni Kristo sa pagpapatawad at pagmamahal. So, pinapaalala nito na ang simbahan ay mas nagiging matatag kapag bawat isa ay handang magsakripisyo para sa kapayapaan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa paalala na kami ay iisang katawan sa ilalim ng iyong pamumuno. Lord God, tulungan niyo po kami magmahal, magpatawad, at magkaisa tulad ninyo. Lord God, tulungan niyo po kami
maging tagapagdala ng kapayapaan at magpakita ng pag-ibig sa aming pamilya, simbahan at kapwa. Naway, sa lahat ng oras makita sa buhay namin ang pagkakais sa kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen.